Hello, Aries! Weekly Kapalaran Tarot Scope from June 3 to 9, 2024. Ito na po ang inyong reading. Kuha lang tayo ng ilang messages para sa inyo. Ngayong bagong linggo, Aries, mensaheng gabay lamang po. Message will be straightforward sa reading. Hopefully, minsan may pagkakataon lang talaga na medyo marami nais iparating ang baraha, pero Aries this week, June 3 to 9. Aries, June 3 to 9, 2024, bagong linggo. Okay, uwi. At tayo dyan. Medyo madami. Kunin ko yung pinaka. Okay. The King of Wands and the Strength card. Okay, so dito pa lang, umaangat yung kayo mismo. Ito, very natural pagdating sa mga Aries. Hindi nyo pa man ito ma-realize sa inyong mga sarili, pero you're very independent. Umaangat yung iyong pagiging leader or yung iyong leadership sa isang relasyon or sitwasyon, sa iyong trabaho. Andito, the Strength card, nag-uumapaw. Ayan, i-claim natin kahit itong simpleng enerhiya at pagiging positibo sa'yo ngayong linggo. Marahil isang message yan, isang reminder na manatili ka lang na hindi lang yung motivation, di ba? May pagkakataon na nawawala yan eh. Hindi yan consistent all the time, pero as long as alam mo sa iyong sarili na nandito ang iyong kakayanan, yung strength, the strength card is here. Walang imposible na meron pang pag-level up sa true lang. The King of Wands, napakagandang indikasyon na ngayong linggo. I-claim natin ito para sa inyo, Aries, na kayo'y mapupuna. Yung inyong mga public image, kung sino kayo, yung inyong katayuan or posisyon. Tayo ay general reading, okay? Just only take what resonate. Pwede ito, may patungkol, sabi ko nga, sa trabaho. Higit kayong mapapansin or higit kayong magiging inspirasyon rin ng ilang tao sa inyong paligid. Kasi nga nakikitaan ka eh. Makikitaan ka nung lakas. Yung pagiging leader or pagiging independent, yung pagiging matalino mo rin. Andito, hindi ko ito tinatamisan, pero nagbibigay diin, okay, yung kalakasan. Isang message lang din, marahil na yan lang din yung pangahawakan mo. Meron kang lakas, Aries, na patuloy na matugunan ang ilang kailangan mong harapin sa buhay. So tuloy lang, laban lang ngayong linggo para sa inyo, Aries. Hi Taurus, weekly Kapalaran Tarot Scope from June 3 to 9, 2024. Kuha lang tayo ng ilang messages para sa inyo. As usual, mensaheng gabay lamang po para sa mga Taurus ngayong linggo. Message, Taurus, this week. Sa taong nakikinig ngayon, ano pong maiwan natin para sa kanila? Taurus. Okay. Uy, the Hierophant. This one is in reverse. And the Ten of Wands. Taurus, Taurus, Taurus. Tayo po ay general reading. Itong mama-mention ko could be physically, mentally, emotionally, or even financially. Merong ilang bigat. Merong ilang dalahin. Sa trabaho ba ito? Sa pera? Sa relasyon? General message tayo na sumasang-ayon agad ng ilang doggies. Pero, ayan. Okay. I will be honest, hindi ko ito tatamisan. Sabi ko nga, may ilang dalahin eh. At maring hindi ito, ayan, hindi lang dalahin, pero may ilang distractions na pwede kayong ma-encounter ngayong linggo. At saan pwede kayong maapektuhan. Siyempre pa, tao lang naman tayo. Could be, again, can be physically, emotionally, maring maapektuhan. Pero isang message na nakikita ko rito na stay optimistic pagdating sa iyong buhay. Iwas ka sa pressure. Kasi nga, lalo na kung meron na talagang visible na ilang obligasyon, responsibilidad na hindi madali, tapos papaapekto ka pa dun sa maaring
marinig mo or maramdaman mo kahit sa simpleng pakiramdam. Minsan wala tayong higit na kalaban kundi ang ating mga sarili. So, stay flexible. Okay? Stay grounded, Taurus. Hindi mo kailangan ma-distract. Focus ka lang sa goal mo, sa ilang bit-bit mo ngayon. At the Ten of Wands, isang indikasyon na malapit ka na eh. Okay? Matatapos mo to. Meron kang mako-complete na proyekto or something na anumang pinagkakaabalahan mo o iniiwanan mo ng higit na enerhiya, paangatin mo lamang yung focus. And also yung pagiging mapamaraan. Ayan. At malilikhain na diskarte sa yung paggawa. At iwas ka sa ilang nega, sa ilang distractions. The Hierophant reverse, maybe isang indication din po ito that this is the best week para mas mapalalim mo yung connection mo na meron ka sa kanya, sa inyong faith, maging ano pa man po ang inyong religion, kumbaga yung ilang spiritual practices na meron kayo. Ayan, maybe isang sign na ito. Hindi lang sa mga panahon na naghihirap tayo, Taurus, again, yung ilang bigat. Minsan wala namang bigat, pero dahil nga parang nagiging futuristic kayong mag-isip, andyan yung pressure. So, iwas kayo doon. Huwag kayong magpatalo doon. At paangatin niyo yung inyong power na malagpasan ng ilang struggle na ito ng buhay. Huwag kang magpakontrol din doon sa ilang emosyon na pwede mong maramdaman at para bang ikaw ay mapanghinaan. Diba? Sumasang-ayon ng ilang ingay. But, patuloy kang mag-focus, mag-strive doon sa nakikita mong ikaw patungo sa success or sa itong mga bagay na gusto mong makompleto. Meron at merong magandang bunga to, yung ilang paghihirap mo na ito ngayong linggo. Para sa inyo, Taurus. Hi, Gemini! Weekly Kapalaran Tarot Scope po tayo from June 3 to 9, 2024. Kuha lang tayo ng ilang messages para sa inyo. Will be straightforward. Gemini this week, anong ating maiwan para sa kanila? Message. Gemini, ayan, meron agad. The Empress and the Six of Cups. Okay, ang ganda. Dalawa yung pumasok sa akin, bilang dalawa nga yung narito. Tumalo na sila. Okay. Ang ilan sa inyo bilang, andito nga tayo sa inyong season, Gemini season. Happy birthday po sa ilang nagse-celebrate or magse-celebrate na Gemini. Merong pagbabalik tanaw, okay? Kahit sa simpleng pakiramdam lang ito or isipan, kung saan parang magiging reflective or pagninilay-nilayan nyo ang mga bagay-bagay mula sa nakaraan. Kung ano kayo growing up or kung sino kayo habang lumalaki. Or maybe isang message din ito na ito yung papaangatin. This is a good time na mag-reflect. Do some reflection or some life reviews kung ano tong mga ilang laban na patuloy mong nalalagpasan sa buhay. Maging ano pa man ang iyong edad na ngayon. Ayan, pero para bang minsan kasi hindi na natin napupuna yung ilang kumbaga, hindi natin nare-recognize na ang sarili sa ilang laban na ito, na iyong kinakaya. Kasi nga, ito na yung pangalawang nakikita ko. Yung isa, more on the past, and this time, parang ang isa naman, yung isang pakiramdam ng ilan, okay, ay nagiging futuristic kayo. Yung pagiging future-oriented nyo. Kumbaga, sabi ko, maybe isang message yun na, lumingon ka rin kung saan ka nang galing. Kung ano yung ilang, sabi ko nga, ilang laban mo na patuloy mong kinakaya. At, alam mo yun, mag-enjoy. I feel dito na i-enjoy. The Empress card ay narito. Enjoy life, the beauty of life, or kung saan ka higit na pwedeng mag-relax. In short, live in the present, Gemini. Kasi nga, nagiging past yung nakikita natin pwedeng connection or pag-reflect nyo na hindi masama. Sabi ko nga, damahin niya yan, pakiramdaman, pero ang ilan naman din ay nagiging futuristic.
At dyan, syempre gusto nyo makita naman yung mga gusto nyo maging kayo 6 months or a year from now or sa mga susunod na phase na ito ng buhay. Andito nga tayo sa inyong birthday season. Minsan, nagiging emotional ang mga birthday girl or birthday boy. Pero, isang message dito, Gemini, yung pinaka-message is to stay in the present, be present, enjoy the moment. Ayan. Kung ano yung ngayon, yun naman yung pinakamahalaga. Iwas ka sa ilang pwedeng pressure na pwede mong madama. Okay? This is a good time to relax, to party, to enjoy your birthday season. And also, the Empress card, napakagandang indikasyon na talagang maaring kusang umangat yung inyong mga aura, yung inyong kagandahan. Okay, yung inyong kakisigan or pagiging, kasi dito din pumapasok yung love yung passion. Kusa rin itong nagre-reflect sa inyong aura. So, stay positive. Minsan, hindi nyo lang maaring nare-realize ito or napupuna, pero kakaiba ang iyong pinaparating sa madla. I mean, bright, love and light yung nakikita ko dito. Yung pwedeng pag-increase ng iyong beauty and charm. Okay, paangatin lang din, patuloy na paangatin yung tiwala na pwede mong maibigay sa iyong sarili. Paangatin mo rin ang iyong boses. Ito napaka-natural sa inyo, hindi nyo pa man ma-realize yung pagiging communicator nyo. Paangatin yung inyong mga communication skills, be sociable, napupuna ka, nakikita ka, ang ganda ng iyong aura. So, positive lang. Ngayong linggo, para sa inyo, Gemini. Hello, Cancer! Weekly Kapalaran Horoscope po tayo. From June 3 to 9, 2024, Cancer, kuha tayo ng ilang messages para sa inyo. Mensaheng gabay lamang po. Message, Cancer, this week. Uy, okay. Yung dalawa kukunin natin, yung dalawang nakabukas. The Page of Swords and the Devil. This one is in reverse. Hindi kailangan katakutan or laliman. Okay. The Page of Swords. Ito yung ilang gusto niyong bigyan ng pag-aksyon, simulan. Bilang andito tayo sa bagong buwan, new month, new goal ba ito, Cancer? The Devil. Ito yung ilang kalaban nyo. Yung ilang negativity or yung ilang demonyo, ayan, na alam nyo hindi nakakatulong na sa inyo physically, mentally, emotionally, or even financially, na hindi na worth it or hindi na nagsaserve ng purpose sa inyong buhay. Halimbawa, ito, bilang Cancer din ang moonshot. Sabi ko na magje-jeta na tayo. Ayan, yung ilang certain bad habits. Halimbawa rin po, nasasobrahan kayo sa isang sa pagkakape, ganyan. O diba, hinalimbawan ni moonshot. Or kung kayo ay nag-smoke, so bawasan. Kung kinakailangan, alisin na. Ito yung mga gusto nyong gawin Pero somehow parang naiiwanan kayo ng control, parang kinokontrol kayo nitong ilang negativity, nung ilang demonyo na mahirap kalaban. Pero, Cancer, ano man itong desire nyo, o yung minamanifest nyo, nakikita nyo kayo, ito, hindi kailangan ma-pressure kayo na agad-agad. It's a process. Hindi madali. Note to self. Parang message din to kay Moonchild. Wala tayong ibang kailangan. Wala kayong kakompetensya dito. Okay? Tulungan ng sarili, unti-unti, one step at a time. Kung ano yung kailangan yung alisin na unti-unti. I-release niyo yan. Pwede rin ito. Tayo ay general message po. Just only take what resonate. Kung ito ay may patungkol sa isang tao, sa isang relasyon, pakiramdaman mo rin. Nandito ka ba sa posisyon, sa trabaho o relasyon kung saan ay andito pa yung healthy, kumbaga healthy relationship pa ba ito? Or nagiging healthy ka pa ba dito? Tanong yan, dito sa pagkakataong ito, tanging kayo lamang po ang higit na makapagsasabi. Meron kayong gustong gawin na action pero somehow parang hirap iwanan ng consistency. Okay? Andito yung
pagiging action-oriented nyo, andito yung plano, yung ilang ideya, pero ang hirap panindigan. Dahil baka mahal mo, okay? Or gusto mo. The more na wala tayong ibang kalaban dito, guys. Tulungan ng sarili. Paangatin yung healing energy na pwede nyong mai-apply sa sarili. At huwag kayong mag-guilty, okay? Na baka hindi na, alam mo yan, minsan masyado na tayong komportable doon sa nakasanayan at natatakot tayo somehow na mag-take ng risk kasi baka wala na or hindi na pwede or hindi na kaya. So, laksan ng loob. At tiwala lang din sa iyong kakayanan na malalabanan, malalagpasan itong ilang demonyo, ilang struggle na ito na kaakibat, wala tayong ibang kalaban dito. Paangatin yung iyong kakayanan. Meron kang Tower Cancer. Okay, stay optimistic about your life. Ngayong linggo, para sa inyo, Cancer. Hello, Leo. Weekly Kapalaran Tarot Scope po tayo. From June 3 to 9, 2024, Leo, kuha lang tayo ng pinaka-exact messages para sa inyo. As usual, mensaheng gabay lamang po. Leo, ngayong linggo, message. Leo. Sa taong maring makapakinig nito, Leo, anong maiwan natin para sa kanila? Leo. Maraming bumagsak. Ayan, sumasama tong isa. Okay, itong dalawa na lamang na hindi nagbukas. Ang kunin natin. The Queen of Swords and the Two of Swords ay narito. Okay. So, yung positive attitude ay umangat dito pagdating sa paraan mo kung paano mo dinadala ang sarili sa isang sitwasyon, relasyon, especially pagdating sa pakikipag-usap or kung paano mo rin kasi parang dito yung iyong talino. Hindi mo pa man ito ma-realize sa iyong sarili pero aangat ito ngayong linggo. Okay? Kung paano mo i-solve ang ilang situation or especially kung meron kang pinagdadaanan ngayon, maparelasyon man, pera, tayo po ay general reading. The Two of Swords, ito yung ilang struggle na parang ang hirap tingnan, ang hirap ang hawakan, ang hirap iresolba, pagdesisyonan, pag-aksyonan, lahat na kita mo siya. Nakapikit. Parang ayaw tingnan or hindi makita pa. Asan na yung camera? Ayan. The Two of Swords. So, sabi ko nga, yung positivity at yung inyong intellectual side, kung paano nyo susolusyonan ito. Meron at meron, okay? Gaano man parang ang hirap right now panghawakan ang ilang bagay. Hindi po kailangang laliman ang bawat messages ni Moonchild. Kahit sa simpleng pakiramdam ito na parang hindi kayo makapag-move forward o hindi kayo makausad, hindi kayo makapunta, hindi nyo makita. Ito po ay merong solution or resolution. Papaangatin mo lang dito ang yung skills, sabi ko nga, yung natural ability mo. Parang andito na lahat sa'yo. The Queen of Swords, yung iyong kakayanan na mapanghawakan. Ano mang pwedeng ibato sa inyo ng universe ngayong linggo. So, sa mas practical, decision making lang din, pagpaplano, okay, at yung klaro mong instinct or insight, alam mo yon, kailangan laksan din ng loob. Hindi naman lalo pa kung meron talagang visible na problema po kayong kinakaharap ngayon, money-wise, relationship, hindi sa tatakbuhan nyo ang problema. Pero, para sa ilan, maybe ito yung diskarte na kailangan mo nang mag-pause, pagnilay-nilayan ng sitwasyon. Yes, nandito yung talino, nandito yung diskarte, pero baka, maybe isang message lang dito na huwag madaliin. Okay, this is the best time na mag-desisyon. This week, tayo po ay weekly. Okay? Okay. Pero andito yung aking ulitan, yung knowledge, pag-increase ng inyong katayuan bilang isang individual sa trabaho, sa relasyon, kayo yung higit na aangat. Kumbaga,
mangingibabaw kayo, mapupuna kayo. Lalo pa nga po kung paangatin mo lang din dito ang iyong extra capabilities or abilities. Parang, or maybe isang message din to take this opportunity this week na parang kayo yung hahanapin kahit sa simpleng pagpapayo kayo yung kakailanganin para matulungan sila. Reversal din tayo every time na ma-resolve or masolusyonan ng isang bagay. So, I feel that you will be needed. I mean, hahanapin ka kahit sa simpleng pagpapayo. So, ayan. Dahil nga, iba yung aura mo eh. Nakikita nila yung galing mo. Alam nilang kaya mo to. Laksan lang ang loob. Tiwala na meron at meron kang kakayanan. Meron at meron kang power. Merong support. Para sa inyo, ngayong linggo. Hello, Virgo. Weekly Kapalaran Tarot po tayo from June 3 to 9, 2024. Kuha lang tayo ng pinaka-exact messages para sa inyo as usual. Mensaheng gabay lamang po. Virgo, ngayong linggo, anong iiwan natin para sa kanila? Message? Virgo. Virgo this week, sa taong nakikinig ngayon, anong ating may iwan para sa kanila? Okay. Alam niyo sakto. 2 card spread. Dalawa-dalawa yung bumabagsak talaga sa bawat sign. The Death card. Hindi kailangan katakutan o laliman. And the Queen of Wands. Okay. Okay. Virgo. Yung something will end to make room for something new. Something will end talaga. Pero something else will begin din naman. I mean, maybe kahit sa simpleng pakiramdam, okay? Or, eto hindi kailangan katakutan guys. Meron lang po itong kalakip na mensahe. Simpleng pakiramdam, why I'm getting a message na kasi as a Virgo, may pagkakataon na kayo'y napag-iiwanan nung pag-aalala. You're one of the warrior kasi sa zodiac at hindi nyo maiwasan yung maging mapag-alala. So, maybe ito yung aalisin, okay? Or totally bitawan. At paangatin nyo yung enerhiya dyan. Transform. This is the best time na bigyan mo ng pagkakataon ang yung sarili na mag-transform. Huwag kayong matakot. Take new chances, take risk, sumubok. Mula dito sa ilang pagsubok ng buhay, lalo pa kung nakaramdam kayo ng ilang pagtatapos sa relasyon ba ito, or sa ilang bagay, sitwasyon na hindi gano'n naging madali panghawakan, this is the best time na paangatin mo yung init, yung fire in you, Virgo, na meron at meron pang mga bagong darating sa buhay mo. Mga bago at pagbabago na kung saan ay pwede kang dalhin sa mga pwede mo pang matutunan, mapasyalan, ayan. So, sana stay optimistic sa iyong buhay. Meron kang init dyan. I feel meron kang init dyan, Virgo. Kailangan mo lang din yung panghawakan. At huwag pagdudahan ang iyong kakayanan. This is the perfect week to pursue anything na parang napurnada ba ito? Yung ilang plano, yung ilang gusto nyong bigyan ng pag-aksyon. Pursue your goals. Huwag kayong pangunahan ng pag-aalala. Okay? At yung halaga nyo na meron kayong magagawa, yung value nyo sa trabaho ba ito, or yung inyong kakayanan sa serbisyo, meron kayong kakayanan. You just have to try. Put yourself out there. Mag-try. Laksan ng loob. Okay. So, other messages, kung hindi yun mag-apply, sa mas practical, sa trabaho, career-wise, meron tayo nakikitang pag-level up. Claim na pag-level up ng possession or may pag-increase. Kasi the death card, medyo malalim to. This is a major arcana, so may ilang changes talaga. Patungo sa ikatatatag or ikatataas, ika-aangat mo pa.
Ayan, nakangiti si Moonchild sa sana ng loob. Magtiwala ka na meron kang kakayanan. Paangatin mo yung init na meron ka. Patungo sa mga pangarap mo pa. Para sa inyo, ngayong linggo, Virgo. Hi, Libra! Weekly Kapalaran Tarot Scope po tayo from June 3 to 9, 2024. Kuha lang tayo ng ilang messages para sa inyo, Libra, ngayong linggo. Anong may iwan natin para sa kanila? Message. Mensaheng gabay lamang po para sa mga Libra. This week. Uy! Alam niyo, dalawa-dalawa talaga. Alam ng barahan na kailangan 2 card spread lamang tayo. The Ace and King of Swords. Ang ganda. Okay. Na-happy naman ako. Meron ditong nag-i-indicate. Merong indicator ng new beginnings, new something, saan man, okay guys, kahit pare-pareho kayo ng sign, napakalawak po ng astrolohiya. Just only take what resonate, ang bawat isa pa rin po ay magkakaiba. Kung saan nag-highlight ang inyong buhay ngayon, pwedeng sa trabaho, or sa relasyon, pera, pero merong bagong simula. O yung pakiramdam nyo na parang, something fresh ito. Fresh. Something new. Kumbaga. Merong new beginning. Okay. Na-overwhelm ako kasi parehong swords. Ay hindi. Ito. King of Swords and Ace of Wands ang bagay-bagay dito. Kumbaga, meron at merong bago simula talaga. This is the best week na paangatin mo ang kahit simpleng ideya ito na gusto mong gawin sa buhay, life in general, pwedeng physically, emotionally, kung paano mo ma-i-improve ang iyong sarili. Huwag kang matakot. Kung andito yung pakiramdam na hindi mo kaya o hindi mo na magagawa, gawin mo yan. Okay? Huwag mong pagdudahan ang iyong kakayanan. Start something new this week, Libra. Parang ito yung gusto iparating ng baraha. Kung hindi mag-apply na meron talagang something bago na dumating, then start for yourself. Ano man yung gusto mo, ma-improve pa. Okay? This is the best week to plan or consider mo yung kumbaga, kahit unti-unti. If you're into journaling, why not? Isulat mo yan, yung ilang plano mo sa mga susunod na buwang ito ng taon. Ayan, consider to plan para sa iyong future or sa ilang bagay na gusto, sitwasyon, relasyon, or lugar na gusto mo pang mariting, hindi yan imposible. You just have to stay positive. Yung iyong pwedeng maging outlook sa iyong buhay. At of course, maging klaro ka lang din, okay, sa gusto mo pang mariting or mapuntahan. The King of Swords, andito po yung iyong natural na abilidad rin, Libra, kung paano mo dalhin ang sarili, especially pagdating sa iyong pakikipag-usap, pagbabahagi. Sabi ko nga, kahit sa pagjojournal, sa pagsusulat ba ito, napakalawak ng communication sector. This is the best time para, kasi ang dami. This is all about new beginnings. Best time rin ito para pahintulutan mo ang sarili na sumaya, mag-enjoy, mag-relax. Ano ba yung mga ideya mo dyan? Okay? Or kung saan ka gusto mong maghigit na maglaan ng concentration or focus. Maganda yung nakikita natin. Okay? Andito yung inspirasyon at motibasyon na matugunan ang mga bagay-bagay. Other messages, it's all about taking action kasi sa mga gusto mo pa. Or kusa itong papunta sa'yo, sabi ko nga, yung pwede mo pang matugunan, maharap, especially bago, something bago. Or talagang kusang aangat ito sa iyong sarili, kumbaga you're out with the old na, and in with the new, alisin or kalimutan na, yung ilang, ito depende na sa tinatakbo ng inyong buhay. Yung ilang alam yung hindi na nagsaserve ng purpose sa inyo, maybe isang sign ito to look ahead, to move forward, Libra.
meron pang ilang bago. Merong parating na bagong simulain para sa iyo. Stay optimistic sa iyong buhay. Ngayong linggo, Libra. Hi, Scorpio! Weekly Kapalaran Tarot Scope po tayo from June 3 to 9, 2024. Kuha lang tayo ng ilang messages para sa inyo. As usual, mensaheng gabay lamang po. Para sa mga Scorpio ngayong linggo, message. Scorpio this week. Ayan. Kumpul agad. Consistent yung dalawa. Very good ang baraha. Talagang dalawa-dalawa yung bumabagsak. Sige. The Page of Pentacles reverse and the Four of Swords. So, both are in reverse. Okay. Scorpio. I will be honest, hindi ko ito tatamisan. This is a general message. So, just only take what resonate para sa inyo. At napakalawak. Kahit papare-pareho kayo ng sign, guys, napakalawak ng astrolohiya. At iba-iba pa rin ang bawat isa. Pero meron tayo dito nakikita right now, kahit sa simpleng pakiramdam, nakawalan nung tsansa or nung oportunidad. At dito, maaring napanghihinaan kayo ng loob. Physically, mentally, emotionally, may pagkapagod tayong nakikita. Maybe this is a sign for some of you to recharge your energy, Scorpio. Hindi mo kailangan harapin lahat all at once nung ilang gusto mo pang makita na opportunity sa iyong buhay. Keep in touch with yourself, with your health. Hindi po isang medical advisor ang Moonchild, but this is the best week para magpahinga, magtulog para sa ilan sa inyo. At huwag nyo munang isipin, hindi sa tatakbo, especially kung meron kayong something na kailangan i-resolve or kailangan makita, kailangan matanggap. Take it easy, kalma. Take everything one day, one step at a time. Okay? Yun yung unang message na nakikita ko dito. May pagka-low-key. Pero, para sa ilan, dalawa kasi yung naisip parating. Sabi ko nga napakalawak. Nang maaaring makapakinig rin ito kahit pare-pareho kayo ng signs, Scorpio, depende na ito sa inyong mga enerhiya ngayon. Para sa ilan naman, baka bumawi. Maaaring tumaas naman. Tayo ay weekly. Weekly po? Ngayong linggo lamang. Pwedeng mag-apply para sa ilan. Pero may pag-increase nung kalakasan, nung strength, na kahit ito, galing lang kayo sa pagkapagod, or andito pa rin kayo, parang may pagka-drained yung energy, pero nanlalaban. Patuloy kayong manlalaban at gagawing inspirasyon itong ilang parang hindi pag-ayon ng ilang sitwasyon sa inyong buhay. Okay? Kumbaga, di ba kapag sina-challenge tayo, the more tayong nanlalaban. Sina-challenge tayo ng buhay. Through ups and downs, patuloy kang nagfa-fight, patuloy kang nakikibaka. Okay? As long as nandito yung fighting spirit mo, Scorpio, ayan, makikita at makikita mo yung gusto mong matanggap or maramdaman sa isang relasyon ba or oportunidad sa trabaho. Okay, ito yung parang matatawag ko na walang overnight success. Maaaring ito yung something na talagang paghihirapan mo or ngayon palang pinaghihirapan mo at hindi imposible, lalo pa kung alam mo naman sa inyong sarili na andito yung efforts. Draining na nga minsan. Andito yung tiyaga, yung sipag. Yan po ay hindi mababaliwala. Basta't andito ka lang din sa yung pagkaklaro, sa intensyon, yung sincerity, yung passion, andito sa yung ginagawa. Then, i-claim natin, excuse me po, na merong bunga. Hindi man ganon agad-agad para sa ilan, pero yan po ay hindi nasasayang. Yung sipag na inilalaan mo, merong bunga. Pero take it easy, kalma, hindi mo kailangan ma-pressure, mainip, unahin mo muna, una't sa lahat ang sariling pakiramdam. Paano mo nga ba matatanggap or mapupuntahan, mararating, makakamit yung mga gusto mong makita? Okay? Financially speaking ba ito? Or relationship-wise? Kung ikaw mismo ay hindi buo, pagod na. So, best weekend ito para magpahinga.
Recharge your energy. Pakiramdaman ng sarili. Listen to your body, guys. Tanging kayong higit na makapagsasabi sa part na ito. Connect with yourself. Listen to your intuition din. Follow your heart. Ngayong linggo, para sa inyo, Scorpio. Hello, Sagittarius. Weekly kapalaran horoscope po tayo. From June 3 to 9, 2024. Kuha lang tayo ng ilang messages para sa inyo. Sagittarius, this week, anong may iwan natin para sa kanila? Message. Sagittarius this week. Mensaheng gabay lamang po. Okay, may sumasama na sa aking kamay. Uy! Ang sipag ni Page of Swords. Kanina pa siya bumabagsak. But this one is in reverse. At pa tayo dyan. Ito na. Ito na. Dalawa talaga. Page and Six of Swords. Both are in reverse, Sagittarius. Okay. So, kung ako i-relate yan, bilang kayo ay mga travel sign, merong pagdaong, or paglalayag, pamamasyal, merong travel na magaganap. Six of Swords, maaring ito yung ilang naiplano nyo na rin, o ilang lakad na napornada dahil sa ilang ganap sa trabaho o relasyon. But this week, claim na natin, kahit sa simpleng plano pa rin, okay? Parang gusto nyo i-push ito eh. Gusto nyo bigyan ng pag-aksyon. Gusto nyo makita, mapuntahan, matutunan, at yan po ay hindi imposible. Or maybe isang sign na patuloy mong paangatin yung iyong pagiging explorer, adventurous. Okay? Kumbaga, kung saan, parang dito kasi kayo higit na nag-recharge ng energy. Dito kayo nakakakuha ng lakas para higit kayong mag-push sa inyong mga buhay. Or maybe isang message na yan, why not consider travel? It doesn't matter naman kung ito ay long or short distance travel, pero maaaring makatulong. Okay? Makatulong itong paglalayag, pamamasyal sa inyong paraan para mawala, okay, itong ilang tensyon. Yes, guys, I will be honest, maaaring meron kayong pakiramdam ng pag-aalala, or sabi ko nga, kahit sa simpleng tensyon sa buhay, relasyon, trabaho. So, makakatulong, kumbaga, ang pagkakataong ito na maibibigay nyo sa inyong sarili na makahinga sa ilang alalahanin. Recharge your energy sa inyong paraan, Sagittarius, this week. Okay? At habaan lang din yung pasensya kasi para sa ilan, maaaring hindi ganun ka-smooth ang bagay-bagay. Kumbaga, hindi ito mailaban ngayong linggo. Tayo po ay weekly. Weekly lang naman tayo. Kumbaga, maaaring meron kayong ilang ikukonsidera din dito na tao or posisyon, relasyon. Kaya naman, gustuhin man na bigyan ng pag-aksyon ay hindi maharap. So, stay flexible and adaptable sa anumang pwedeng maganap or pwedeng ihain sa inyo ng universe. Andito pa rin naman, okay, yung inyong mga matatawag na responsibility, sense of responsibility o yung inyong mga strong work ethic na meron sa trabaho. Andito yung pagkawasto. Kahit pa, kailangan mo nang ipagsawalang bahala o ipagsantabi itong mga personal na kagustuhan. So, okay lang yan, weekly lang naman tayo. Lalo pa I feel dito kasi na baka kayo yung higit na kailanganin din sa mas practical. Halimbawa, sabi ko nga sa work, the Six of Swords ay narito. The Page of Swords, halimbawa, itong katrabaho nyo ay parang mag-leave at ikaw itong higit na nandyan, ikaw yung kakailanganin, ikaw yung papalit muna. So, ayan, stay flexible na alam ko namang mapangahawakan nyo dahil kayo ay natural na merong abilidad na makisama. Okay? Balance lang is the key. Ano pat mabibigyan kayo ng opportunity to travel and to learn new things. Marami pa kayong pwedeng malaan or makilala, matagpo. Para sa inyo ngayong linggo, Sagittarius. Hello, Capricorn! Weekly Kapalaran Tarot Scope po tayo from June 3 to 9, 2024. Kuha lang tayo
ng ilang messages para sa inyo. As usual, mensaheng gabay lamang po para sa mga Capricorn ngayong linggo. Anong ating maiwan para sa kanila? Message, Capricorn. Message natin, ayan, ang daming bumagsak, kukunin natin tong nasa unahan. Okay, and then, kuha tayo pa ng maaring dumagdag. Ayun na. 5 of Cups reverse and 5 of Swords. 5 and 5. So, may ilang changes. May ilang transformation or transition na kayong maramdaman ngayong linggo na maaring unang-unay may kaugnayan sa inyong trabaho or relationship. Okay, pero 5 of Cups reverse, 5 of Swords. Kung aking silang i-relate sa isa't isa, ito yung ilang laban nyo na hindi kailangan laliman. Minsan wala naman tayong higit na kalaban or na kompetisyon, kundi ang ating mga sarili. So, galingan nyo ngayong linggo, paangatin nyo yung inyong kakayanan na manlaban, yung inyong mga fighting spirit. Dito, I feel na magiging effective kayo. Magiging ready kayo sa pwedeng ibato sa inyo ng mundo. I mean, ilang obligasyon ba ito sa trabaho na hindi ganon kadali? Or ilang commitments, partnership, but you will be ready. Gaan naman parang feeling mo ay low ang energy. Pero andito po, bagong simula. 5 and 5. 5, 5. So, merong pag-move forward. Meron kayong kakarapan. Or ngayong linggo pa lang, tayo po ay weekly. Meron kayong pinaghahandaan or paghahandaan na something bago. Dito sa ilang laban na papasukin nyo sa mga susunod na linggo or buwan ng taon, claim natin, okay? Or maybe sabi ko nga, message lang po ito na kailangan nyong marinig, na paangatin yung inyong mga fighting spirit, yung energy to move forward, to move on, dahil magagawa nyo. Maparelasyon man ito or trabaho. Be confident, be assertive, be direct sa inyong gustong sabihin. This is the best week wherein getting a message na paangatin yung natural abilidad nyo, kung paano kayo magtrabaho. As a Capricorn, very hardworking kayo. Very competitive, I will be honest, para sa ilan. Sabi ko nga, sa may pagkawasto, yung walang kalaban, kung baga papaangatin nyo lang dito yung kayo. Iwas lang marahil, isang message ito na ma-pressure. Lalo pa if this is something bago. Okay? Okay lang, kalma. Isa-isa. Mailalaban, maipupush mo ito. Panatilihin mo lang yung pagkawasto, yung pagiging totoo mo sa trabaho. Okay? Or lalo pa nga po if this is something bago, no? Hindi siya madali. Sa una, panghawakan, or ilang ginagawa mo, or bibigyan mo ng pag-aksyon ngayong linggo. Pero as long as nandito yung fighting spirit mo, ano man ang pwedeng maramdaman or ihain sa'yo na responsibilidad, obligasyon, yung ilang laban na yan, na walang ibang nakakaalam kundi ikaw, mailalaban talaga. Patuloy kang nagmo-move forward, Capricorn. Gaano man parang pakiramdam mo ay mabagal ang progreso, pero patungo ka doon, patungo ka palalo sa yung mga highest potential sa buhay. Tiwala lang. Okay? Laban lang ngayong linggo para sa inyo, Capricorn. Hi Aquarius! Weekly Kapalaran Tarot Scope po tayo from June 3 to 9, 2024. Kuha lang tayo ng ilang messages para sa inyo. As usual, mensaheng gabay lamang po Aquarius ngayong linggo. Anong may iwan natin para sa kanila? Message? Aquarius this week. Ayan, meron ng isa. Aquarius. Ngayong linggo. Okay, meron ng sumasama dito. Ayan, humabol pa. Hindi natin ito pipigilan. The Moon. The Nine of Cups reverse. And the King of Wands. Okay. Okay.
I will be honest, Aquarius, hindi kailangan laliman. Tayo po ay weekly kapalaran tarot scope. May pagka-low ng energy sa ilang ganap, sa ilang bagay-bagay, or sa ilang pakiramdam na hindi ganon kadali. Damunay narito, may pagkamalalim, or kusang aangat yung inyong mga sensitive side, or pagiging emotional. So, maybe isang message dito, the Nine of Cups reverse, na papangatin nyo po sa inyong mga sarili, i-remind nyo ang inyong mga sarili, paalalahanan ng sarili na okay ka, sapat ka, mahalaga ka. Okay, kung ano yung ngayon, yun naman ang importante. Ano po ba? Umiwas ka sa pakiramdam na parang hindi ka sapat. Parang ganun yung nakukuha ko dito. May pagkalaw ng energy at dyan, hindi mo, alam mo yun, hindi umaangat yung pag-take ng action. Kahit gustuhin mo man, pero hindi mo magawa. It's okay not to be okay. It's okay not to be perfect, Aquarius. Take it easy, slow down, mag-pause muna. Hindi mo kailangan na marating agad or makamit yung mga nakikita mong ikaw agad-agad. Okay? Ito ay isang proseso na kailangan mong pagkatiwalaan. Okay? Ano pat, meron at meron kang halaga. Yung value mo sa serbisyo, ano mang yung profesyon, ano mang trabaho yan, gaano man kalaki kaliit, sapat ka. Huwag mong isipin na parang kompetensya. Parang ganun umaangat yung inyong pagiging competitive somehow. Kasi andito yung intense, may pagkamalalim na intense pa, may pagka-extreme yung inyong mga passion sa, or na marating, etong gusto nyong ma-achieve sa buhay. Kalma, Aquarius. As an Aquarius kasi, hindi nyo pa man yan maramdaman, maisip sa inyong mga sarili, pero very futuristic kayo. Innovative kayo. Andun kayo, nakasilay na kayo sa hinaharap. Kung ano yung gusto nyong marating. Alam niyo yun. At dito, along the way, sa prosesong ito ng buhay, hindi maiwasan na, lalo pa, kung makaramdam kayo ng kabagalan o ng ilang stress, ng pagkalaw ng energy, kasi napaka-normal na papagod tayo. Guys, physically, mentally, emotionally, take it easy. Kalma. Okay, ano pa? Yung ngayon, meron at meron ditong nakikitaan ka ng abilidad kung paano ka mag-take ng action, paano ka mag-isip, paano mo dalhin ang sarili. Pero, okay, iwasan lang yung maging agresibo. Kumbaga, don't be too hard sa inyong mga sarili. Take everything one day, one step at a time. Wala tayong higit na kalaban dito, kundi yung pakiramdam mo na hindi ka sapat o hindi okay, na wala na, hindi na, kalma. Huwag mo ring i-compare hanggat maaari ang sarili sa ilang bagay, tao, sitwasyon na nakikita mo lang dahil ang bawat isa ay meron at merong pinagdadaanan. Okay? Paangatin lang dito, patuloy na paangatin yung inspirasyon at gamitin mo yung pagiging sensitive mo ngayon para mas mapalakas, mas mapataas ang iyong abilidad or kakayanan pa. Meron kang power. Okay? Meron at meron ka pang magagawa, mararating sa buhay. Ngayong linggo, para sa inyo, Aquarius. Hi Pisces, weekly kapalaran tarot scope po tayo from June 3 to 9, 2024. Kuha lang tayo ng ilang pinaka-exact messages para sa inyo as usual. Mensaheng gabay lamang po. Pisces, ano maiwan natin para sa kanila? Message? Ngayong linggo, Pisces, ayan, agad-agad. Uy, ayun na. Sama na natin to. Sige. Bilang naghintay mga Pisces, Queen of Cups, the Page of Pentacles, Ace of Pentacles reverse. Ang ganda. Or maybe ito talaga yung kailangan nyo rin panatilihin, paangatin, of course, yung balance. Na hindi madali sa lahat ng bagay. Pero sabi nga nila, walang ibabato sa'yo na ilang imbalances ang buhay, yung energy na hindi madaling panghawakan o maibalanse nang hindi mo kakayanin. Paangatin yung natural na abilidad, okay? Yung pagiging compassionate mo, yung pagiging
As a Pisces, may pagka-psychic kayo. Yung inyong mga pakiramdam, yung inyong puso. At yan, hindi kayo magkakamali. Hindi tayo nagkakamali, wala namang perfect. Pero again, as long as nandito ang puso sa inyong ginagawa, sa inyong relasyon, walang malalim na magiging problema. The world ay narito guys. This is a great sign na merong magandang opportunity or positive possibilities ang parating para sa inyo. Ngayong linggo, i-claim na natin ito. Tayo po ay weekly. Una-una dyan, pumapasok ang travel, the world, or the universe rather. Wow, may Pia Waits back na naman tayo, pero if this is about your education, kung kayo mga estudyante pa lang, may something positive sa part na yan, or about religion, pagdating sa inyong mga faith, ang ganda. Sinasabi ko nga na balance, umangat dito yung inyong kakayanan to be more creative, to be expressive, okay? Gaano man, eto, sinusubok tayo ng ilang bagay kasi sa mas practical, merong ilang glitch sa buhay, yung ilang delays sa mas practical. Sa travel ba ito? May pagka-traffic, hindi agad makakarating sa inyo, pero, ito po ay parating. Lagi lang natin iisipin, kung meron talaga kayong hinihintay na pera pa ito, or ano man, na merong dahilan ng lahat. At sa huli, iyon po ay para rin sa inyong higit na ikabubuti. Okay, iwas lang kayo sa ilang tension or stress. Lalo pa kung makaramdam talaga ng ilang delays. Again, napakagandang indikasyon ito na merong something positibo. At ito po ay parating. Gaano man minsan mabagal ang progreso. Okay? Positive possibilities po when it comes especially to money, travel, education, religion, andyan lahat. Trust your intuition. Follow your heart. Psychic. Umangat dito kasi yung pagkamalalim nyo. Paano kayo makaramdam or magiging extra sensitive ang ilan bilang Pisces. Alam nyo na to. I mean, lalo pa kung andito na kayo sa punto ng buhay na marami na kayong napagdaanan or may ilang nailaban na rin kayo. Kumbaga, ano man ang pwede niyong kaharapin this week, easy-peasy na lang ito. Carry, boom, boom. Ganon. At dyan, kapag positive lang yung thinking nyo, gaano man minsan ka negative ang sitwasyon or pakiramdam ng ilang tao or meron bang stress, tension, ngiti lang. Stay optimistic. At ano pa, ayan, meron pong financial abundance, opportunity ang parating na kung saan mas magiging balance emotionally, mentally, financially. Connect with your inner self, Pisces. Andito yung kalakasan mo, yung ikaw mismo. Alam mo na to. Okay? Gamitin mo ang iyong puso. As long as andito yung passion, yung love, walang malalim na magiging problema. Para sa inyo, ngayong linggo, Pisces.